Maambon na umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Bicol, Naga City. At ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo yung aking Himalayan mulberries. Ayan, ito po yung aking mga Himalayan mulberries ngayong araw ng November 2. Ayan, napakarami niya pong bunga mula doon sa taas. Ang ginawa ko po para ma-force natin siyang mamunga ay tinanggalan po natin ng mga dahon. Kaya yan, tanggalin natin yung mga dahon. Tapos, last October 20 ko nga po pala ito tinanggalan ng dahon or yung tinatawag nating defoliation. Yan, after saktong 2 weeks ngayong November 2 ay lumabas na yung kanyang mga bunga. Yan. Ayan, pati dito. Yan. Kailangan po kapag magdi-defoliate po tayo or tatanggalan po natin ng mga dahon yung ating mga mulberries para mapabunga po natin agad ay tatanggalin po natin yung dahon. Siyempre, kailangan ay mayroon na po siya mga dormant buds gaya po nito. At maghahanap po tayo ng dormant buds. For example, asa na? Wala tayong makita. Ayan. Ito. Ayan. Oops, malabo. Yeah, ito po yung tinatawag nating mga dormant buds kung saan dyan po lalabas yung kanyang mga panibagong dahon kasama ng ating mga bunga ng Himalayan mulberries or kahit na ano pong klase ng mulberries, ganun po yung ginagawa para mamunga po sila. And then, kailangan kapag magdi-defoliate po tayo, tatanggalan po natin ng mga murang sanga kasi hindi po yan magkakaroon ng bunga kapag tumubo. Kailangan yung mga mayroon ng dormant buds. Gaya po niyan. Yan. Yung iba, after nitong lumaki ng ating mga Himalayan mulberries, saka lamang po natin tatanggalan ng bunga yung ibang sanga para sunod-sunod po na tayo makapag-harvest ng ating Himalayan mulberries. Yeah, ito. Walang kasamang bunga kasi. Ito meron din. Himalaya pa din. Ito naman yung aking Illinois mulberry. Bye-bye!